Mga katutubong Aita, ang tingin ng karamihan, wala silang modernong kaalaman at kultura. Pero lingid sa kaalaman ng marami, may pinagmamalak rin silang bayani. Construction worker sa Saudi noon, caregiver naman ngayon. Ano nga ba ang naghihintay sa mga bagong OFW sa ibang bansa? Bagyo, lindol, paha, anuman ang kalamidad, napatunayan na naroon ang GMA Kapuso Foundation. Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Ang mga detalye ay kinumpleto. Ang lahat ng yan nakatala sa Reporter's Notebook. Aruga sa mga Aita sa isang leader na kilala. Simple at tahimik, yan ang mga Aita. Pero tulad natin, may bayani rin silang tinitingala. Bayaning pinagkukunan ng inspirasyon para ipagpatuloy ang kanilang katutubong pamumuhay at kultura. Nasaan? Sabi na ako, kailan lang ba't kami pinagkamalyan yung kay anak ko? Kamakailan lang, ginawan ko ng istoryang pagpapalibing sa mga Aitang namatay sa mga kuweba ng Zambales noong pumutok ang Mount Pinatubo. Dito muling bumalik sa aking isipan ang alaala ng isang Aita na matagal ko nang gustong makilala. Si Angel Pan Milicia Jr. Taong 1981 nang pumanaw siya dahil sa cancer. Ang alam ko lang noon, isa siya sa aking mga ninong. Dr. Rufino Tima is the executive director of the Ecumenical Foundation. Matagal nang tumutulong sa mga Aita ng San Marcelino Zambales ang aking amang si Rufino Tima Sr. Isa siyang anthropologist. Nakasama raw niya si Pan Milicia nang itayo niya ang isang organisasyon para tulungan ng mga katutubong Aita. Hindi lang daw ito isang respetadong leader. Isa rin daw itong bayani para sa mga Aita ng San Marcelino Zambales. Noong kasagsagan daw ng World War II, 2 pilotong Amerikano ang iniligtas ni Pan Milicia at ng kanyang ama mula sa mga Hapon. He was a member of the guerrilla, the Suicide Squad, Zambales, and they fought against the Japanese. Now, after the war, and we came here in the 1970s, when the project got started, he was the first chairman of the organization of Aitas. Dahil sa tulong ng mag-amang milisya sa mga Amerikano, ginawaran sila ng parangal ng US Armed Forces, ang kauna-unahan para sa mga katutubo. Ito ang puntod ni Angel Pan Milicia. Halos matabunan na ng mga lupa at abong galing sa Mount Pinatubo. Unti-unti na rin daw tinitibag ng malakas na agos ng tubig lahar ang lugar na ito sa San Marcelino Zambales. Dahil dito, nais ng kanyang mga kamag-anak na mailipat siya ng libingan. Bago magpasko, kasama ang aking ama, nagdesisyon ng Reporter's Notebook na tulungang mailipat ng libingan ang labi ni Angel Pan Milicia Jr. sa isang mas ligtas na lugar. Sa daan, nakita namin ang ilang Aitang dadalo sa nasabing okasyon. Una naming pinuntahan ang pinaglibingan ni Pan Milicia Jr. Ayon sa mga kamag-anak nito, kailangang iakyat ang paglalagyan ng mga labi at maging ang iaalay na baboy. Naging tradisyon na kasi ang pag-aalay ng mga hayop sa mga yumaong kamag-anak. Tanda raw ito ng pagbibigay nila ng respeto. Tiya. Matarik ang aming daraanan. Bihilyak ya, mami. Ang tawag nila sa lugar na ito, entablado. Habang hinuhukay ang puntod ni Pan Milicia, ipinapaalam naman ng kanyang kapatid na si Gondo na huwag itong magalit sa ginagawa naming pangiistorbo sa kanyang puntod. Pinamamat ko mo nilumakay, no alwan hikaya na narakin nin Amerikanin hato. Panaon nin nagkalabanan nin Hapon. Kabay agprabay nin gatangkan lahar. Kaya gandaw mo ta
agpulabay ni makagakalan ni mabili ka ihip ko pati ko. At para tiyaking hindi magagalit ang kaluluwa ni Panmilisya, muling nagpaalam ang isang manganito o katutubong pari sa kaluluwa ng kanilang mga ninuno. Bago tuluyang buksan ang puntod, inialay ang dugo ng buhay na baboy para sa kaluluwa ni Panmilisya. Mahigit 20 taon nang nakalilipas mula nang ilibing si Panmilisya, kaya puro buto na lang niya ang natira. Matapos ang mahigit 20 taon, naagnas na yung katawan ni Panmilisya kung kaya't isa-isang kinukuha yung kanyang mga buto para walang maiwan dito sa kanyang lumang kinalalagyan. Inilipat sa isang maliit na kabaong ang kanyang mga buto. Sa kultura ng mga Aita, ang pagbalot ng kulay asul na tela sa isang bangkay ay simbolo raw ng mataas na estado ng namayapa. Dahan-dahang ibinaba ng mga kasama naming Aita ang maliit na kabaong. Sa isang mas mataas na bundok, di kalayuan mula sa entablado ang napiling paglipatan sa labi ni Panmilisya. Mas malayo na ito sa tubig lahar at mas mataas kesa sa entablado. Pero tulad ng dati, matarik pa rin ang aming daraanan. Tradisyon na sa mga Aita na mag-alay ng pagkain bago ilibing ang kapwa Aita. Tinawag ang kaluluwa ng iba pa nilang ninuno para makisalo sa inihandang pagkain. Sa kalagitnaan ng pag-aalay, isang espiritu ang pumasok sa katawan ng isa sa mga kamag-anak ni Panmilisya. Kumpari mo, boy, inanak mo bunyag, inalihan na kay hapagakik. Tanong ng espiritu, bakit si Panmilisya lang ang inilipat ng libingan? Gayong nakalibing din sa entablado ang ama nito. Alakay? Agama kita ito. Nuag, tika mo tati ka na di tika mo hagyatin na ini. Mahirapan kay ako ta bilang huyot anak. Noong 1960s namatay si Panmilisya Sr. Noong panahong yon, hindi pa naman usong nicho para sa mga katutubong Aita. Kaya gustuhin man daw ng pamilya na ilipat din ang labi ng matandang Panmilisya, imposibleng makita pa nila ang mga buto nito. Ilang minuto pa natahimik na rin ang kaluluwa. Hudyat na tinanggap na raw nito ang paliwanag ng pamilya. Mahalagang lugar na ito para kay Panmilisya Jr. kung kaya dito siya inilipat. Noong panahon kasi ng Hapon, sa mismong lugar na ito, nakatayo ang bahay ng kanyang ama. Bagamat halos 30 taon nang nakasama ng aking ama ang mga katutubong Aita, bilang isang anthropologist, nasurpresa pa rin siya sa desisyon ng pamilya ni Panmilisya na ilipat ito ng libingan. You know, this is the first time that I saw a riberian. I think it's unusual, but so is this eruption of Pinatubo an unusual event. Ang apo namang si Emiliano Milisya, tila panatag ng loob sa bagong kinalalagyan ng kanyang lolo. Parang nakapundasyon na yung paniwala namin na parang siya'y buhay pa dahil nasa lugar siya na medyo matibay at malayo sa itong paninirang lahar. The prayers that they said is a prayer of continuity. So they were saying to the spirit of those who went ahead, come and eat. And this is an expression of the continuity of life from them to the present. Ayon sa kapatid ni Panmilisya, ang ala-ala umano ng kanyang kapatid ang nagbubuklod sa mga kasama niyang Aita. Kaya mahalagang nailipat ang mga labi nito. Tirmin mapatsalan hati. Maskin bilang biyay na, tabi mapatsal. Aw anak pati hindi ko no makawa ko po mapatsal ko hati. Bagamat matagal na umunong patay ang kanyang kapatid, buhay pa rin ang ala-ala nito sa karamihan sa mga Aita. Mula pa noon, ang pamilya na nila ang kinikilalang leader ng mga Aita sa parting ito ng Zambales. Nagbigay pa raw ito ng bilin sa kanya noon.
agmong pahawaan habit si loob nin sawang tabay di kita mo nabiyay. Kaya agmo yung pahawaan nin kaganaw mo yung mipapatil bayaw mo agkaw mi babangga gandaw mo yung manalang tao. Anuman ang hamon o pagsubok na dumarating sa buhay ng mga Aita, maipagmamalaki pa rin nila ang kanilang angkan. Nagkakaisa sa mga adhikain at patuloy na pinahahalagahan ang mga pangaral na iniwan ng kanilang mga ninuno. Ako si Rafi Tima at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Maraming pasyon ako na hindi kami nagkakita, hindi siya dumarating. Hindi biro ang maging caregiver. Parte kasi ng trabaho nila ang paglilinis sa katawan at kalat ng mga pasyente. Kailangan din ng mahabang pasensya sa minsay mainit nilang ulo. Hi, Benedict, Beverly, si Mama to. Hopefully next year magkita na tayo. Masayang-masaya na ako dahil makikita ko na kayo, maaalagaan ko na kayo. Yun lang ang aking pinapanalangin sa Diyos. Ito ang mensahe ni Femorante sa kanyang pamilya. Iniwan niya ang 2 anak sa Pilipinas para maging caregiver sa Los Angeles o LA sa Amerika. Ito ang LA. Isa lang ang lugar na ito sa mga pinupuntahan ng mga Pilipinong caregiver. Para sa iba, mistula itong lupang ipinangako. Pero para sa mga nawalay sa pamilya, lupa ito ng luha at sakripisyo. Hindi biro ang maging caregiver. Okay. Bukod sa lakas ng pangangatawan, kailangan ng tibay ng sikmura. Parte kasi ng trabaho nila ang paglilinis sa katawan at kalat ng mga pasyente. Kailangan din ng mahabang pasensya sa minsay mainit nilang ulo. Makikita mo, araw-araw makikita yung paghihirap mo na mag-aalaga ka. Imbis na yung father mo or yung mother mo ang inaalagaan mo, ibang taong inaalagaan mo. Habang inaaruga ni Fe ang ibang tao sa ibang bansa, ang kanyang pamilya sabik sa kanyang pangangalaga. Sana nandito na pumunta ako para magaya rin ako sa mga classmate ko. Na ano? Sa tinuturuan ng nanay nila. Dahil wala ang ilaw ng tahanan, ang mga bata umaasa sa sariling sikap at sa kanilang lola. Kaya sabi ko nga sa kanya, sana umuwi ka na para magkita-kita kayong mag-iina. Para nung kunin mo na yung mga anak mo, matanda na ako. Maraming pasyon ako na hindi kami nagkakita, hindi siya dumarating. Nang mapanood ang dala naming video, hindi na naitago pa ng pamilya ang kanilang lungkot. Sana magkasama na lahat kami ng mga nanay ko. Si Aling Mila, isang dating caregiver, may anak ding registered nurse. Makakatulong sana sa kanya ang anak sa kanyang pagtanda. Pero dahil sa hirap ng buhay, isang matandang Amerikano sa LA ang inaaruga ng anak. Pinipray ko lang na sana makaano din niya yung mga anak niya balang. Magkasama-sama pa rin silang pamilya balang araw. Sarap ng buhay. Ang mensaheng ito na lamang ang nag-ugnay sa mag-ina. Na-miss ko na kayo, saka alam niyo naman siguro mahal na mahal ko kayo. Meron lang konting problema. Ayusin ko din yan pero magkikita pa tayo. Si Oka, ang anak ni Aling Mila, hindi maikakailang umunlad na ang kanyang buhay sa LA. Nakabili na siya ng bagong sasakyan at ngayon nagpaplano ng magpatayo ng bahay. Lakad ng papers ko mo. Pero sa likod ng wari marangyang buhay, ang hirap na pinagdaanan. Ang hirap noong una, nakakadiri. Imagine mo, dumi ng tao, hawak mo. Pero naka-gloves ka naman ha. Naka-gloves ka, kaya okay lang din. Pati ang kanyang pamilya, hindi nakaligtas sa pagsubok.
nangyari sa akin, nahiwalay ako sa asawa ko. Nung pumunta ako rito, kasi ang naiwan ko yung misis ko, may nangyari hindi maganda. Bukod sa pagkakawatak-watak ng pamilya, ibang bansa rin daw ang nakikinabang sa ating mga skilled workers. Patuloy kasi ang pag-alis ng mga profesional para maging caregiver sa ibang bansa. Tayo mismo nauubusan na tayo ng mga professionals, lalo-lalo na ng mga doktor. What was your costume today? Basta raw pag-aalaga, Pinoy ang bida. Iba raw kasi ang timpla pag Pinoy ang nag-alaga. Alam mo, may mga licensed nurses kami. They already have their own houses because they work hard. Sometimes they work 2 jobs just so that they can, better themselves. How are you? Sumama ako kay Claire sa pagbisita sa mga pasyente. Kahit saan palang panig ng mundo, marami ang naghihintay ng kalinga. Bukod sa mga matatanda at may sakit, inaalagaan din ng mga Pinoy ang mga may kakulangan sa pag-iisip. Ang pagtitrain sa kanila kailangan tiyaga eh. Pag kasi pinabayaan mo na lang sila dyan nakaupo, wala silang gagawin, idle sila, paano sila matututo? Humanga ako sa kakayahan ng ating mga kababayan na magmalasakit sa hindi nila kaano-ano. To be a good direct care staff, you don't really have to be intellectual. All you need to have is this. You need to have a heart. Mahirap ang gawain nila, pero sa kabila nito, marami ang naiengganyo. Nandito ako ngayon sa St. Augustine School of Nursing, isa sa napakaraming nagsusulputang caregiver school na pinupuntahan ng libu-libong Pilipino na nangangarap ng ibang bansa upang iangat ang kanilang buhay. And the middle finger. Mataas ang demand para sa mga Pilipinong caregiver sa ibang bansa. Malinis at maalaga raw kasi ang mga Pilipino. Well, alam niyo naman yung buhay sa Pilipinas, hindi ganun kaganda. So, ang mga Filipino, they think of going abroad and the caregiver is the easiest way to go abroad. Libu-libong Pilipino na ang umalis ngayong taon para maging caregiver. Ayon sa aking mga nakapanayam, mababa na raw ang $800 o mahigit 40,000 pisong buwan ang kita. Marami ring pamilya ang kulang ng 1 o 2 magulang dahil OFW ang mga ito. Si Phoebe, gustong maging computer engineer pero pagiging caregiver ang kinuha. Computer po yung gusto ko sana kaso po matagal pa yung makagraduate kaya po caregiver na lang po yung kinuha. At 6 months makagraduate na po. Kung may magandang dulot ang pagdami ng mga Pinoy na nais magtrabaho sa ibang bansa, ito ay ang mga dolyar na naiuwi nila. Nitong 2003 lamang, kulang-kulang $8 bilyong na ang nalikom ng gobyerno mula sa mga OFW. Pero ang pamilya naman ang tila apektado. Yung migration, yung pag-alis ng kanilang mga magulang at yung negative effect or impact nito sa mga bata ay pareho lamang resulta ng isang sistemang pang-ekonomiya na hindi makapagbigay ng trabaho sa mga mamamayan. Si Mike Moreno, dating miyembro ng That's Entertainment, inabutan naming nag-e-empake. Ito'y hindi para magbalik showbiz, kundi para pasukin ang mundo ng caregiver sa ibang bansa. Wala na raw siyang makuhang trabaho sa Pilipinas, kaya't minabuti niyang umalis para buhayin ang pamilya. Ready na ako yun. Kasi nga, kailangan kong mag-ipon. Inisip ko ngayon ng future ko eh. So, kailangan prepare ka sa lahat ng bagay. Marahil, anumang tagumpay, hindi kumpleto kung magkawalay ang mahal sa buhay. Ngunit hanggat walang nakikitang oportunidad sa sariling bansa, ang mga ina, ama at anak, patuloy na nilisanin ng bayan at tahanan para lang magkaroon ng magandang buhay. Ako si Lars Santiago at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Let's go. Ayaw ko na po tignan yung bahay ko. Nahihirapan ako pag natingin ko yun. Bundok, baha, batuhan, anuman ang balakid sa kanilang hakbang, naroon ang GMA Kapuso Foundation.
At nitong nakaraang buwan, napatunayan ang kahandaan ng Kapuso Foundation sa serbisyo publiko. Dito. Ang mag-asawang Zenaida at Moises, umaga pa lang naghahanda ng pumunta sa Kapuso Foundation sa EDSA, Quezon City. Taga-Antipolo pa ang mag-asawa, pero balewala ito sa kanila. Ang mahalaga raw ay ang makatulong sila. Pagdating, diretso agad sila sa pagre-repack ng relief goods. Wala kaming i-donate. Ang service namin, i-donate namin. Yan, may mga noodles, mga Sa gitna ng mga kalamidad, bumaha ang mga donasyon para sa mga nasalanta. Nandito tayo sa GMA Kapuso Foundation kung saan nagdagsaan ng napakaraming donasyon. Mula canned goods, damit, tubig at kung ano-ano pa. Lahat taus-pusong ibinigay ng ating mga kababayan. Maging ang mga volunteer nagsidagsaan. Napakainit nung pagtanggap ng ating mga kababayan doon sa konsepto ng pagtulong. Makikita mo mayaman, mahirap, nagbibigay ng kahit anong maitutulong nila para sa mga may kailangan. Noong unang linggo ng Disyembre, tumulong kami sa isang relief operation ng Kapuso Foundation. Ang aming destinasyon, ang Villa Aurora. Ito ang pinakanasalantang barangay sa probinsya ng Aurora. 12 oras din ang biyahe papuntang Baler. Sa Baler, sumakay kami ng helicopter ng Philippine Air Force. Ito lang kasi ang paraan para marating ang barangay Villa Aurora. Dala namin ang ilang sako ng relief goods. Iyan ba ng kay Pastor ang unahin natin? Kitang-kita sa ere ang pagkawasak na dulot ng bagyo. Lumapag kami sa Villa Aurora, Burok 4. Mainit ang pagsalubong sa amin ng mga taga-barangay. Agad naming sinimulan ang pamimigay ng relief goods. Marami sa mga narito galing pa sa ibang purok. Lumikas dahil nawalan ng tirahan nang nanalasa ang bagyo. Ngayon, paralisado kami lahat talaga dahil walang pumapasok na income, wala rin namang pati mga batang nag-aaral sa ibang lugar. Baka yung karamihan siguro mahinto na. Sa apat na bagyong tumama sa bansa mula Nobyembre, ang bagyong Winnie raw ang may pinakagrabing epekto sa kanila. Sa kasalukuyan, 172 pamilya na ang lumikas at ng ibang bayan. 225 pamilya na lang ang nananatili. Naghanda kami para puntahan ang Purok 1. Burado na raw kasi ito sa mapa. Taga roon si Aling Corazon, pero ayaw na niyang bumalik doon. Ayaw ko na pong tingnan yung bahay ko. Nahihirapan ako pag natingin ko yun. Yung asawa ko naiwan na abutan ng tubig. Ano po nangyari sa kanya? Naanod po, naisanlad dyan o sa may kuwan na tabi, sa gilid. Namatay po siya. Patay po siya. Sa kagustuhang maisalba ang kanilang karaoke, buhay ng kanyang asawa ang naging kapalit nito. Ano gusto mo? Nasya ba ako? Sa kalsada, nagkalat ang mga punong itinumba ng bagyo. Ay, Diyos ko po, bangin. Dumadaan tayo ngayon sa Purok 2 ng Villa Aurora. Papunta tayo ngayon sa Purok 1 kung saan lahat ng mga kabahayan ay na-wash out noong mga nakaraang bagyo. Kasama natin ang ilang mga residente na titingnan ang kanilang mga bahay na nabaon sa putik. Ito ang Purok 1. Nakapanlulumo ang aming nasaksihan. Mahigit 40 tahanan ang natabunan ng lupa. 9 katao ang nasawi. Tanging ang bubong ng paaralang ito ang natitirang bakas na dati may isang komunidad dito. Si Aling Mila, di napigilang mapaiyak. May dalawa po. Natabunan na ang bahay niya ng lupa at bato. Pinalad siyang makaligtas kasama ang 6 na anak, pero ang kanyang asawa, inabutan ng pagtaas ng tubig. Yung sabi nila na
patawid na daw siya rito sa Ibayo. Naabutan na sagkuan sa dulo. Meron din siya mga kasunod, naabutan din iba na anod din. Siguro, mami. Malaking bagay daw ang pagdating sa kanila ng relief goods. Malaking pasalamat ko sa mga nagbibigay na gano'n. Dahil paano, kakaraos po kami. Tila naging isang bangungot na nga ang sunod-sunod na bagyo na naranasan ng mga taga rito. Kaya maging ang ambon, kanila na raw kinatatakutan. Ang pagbuhos ng tulong ang unti-unting bumubuhay sa pag-asa ng mga taga rito. Ano man ang paraan ng pagtulong, ang mahalaga ay naipaabot ito sa masigit na nangangailangan. Ako si Tina Panganiban Perez at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Tina Panganiban Perez. Ako si Lars Santiago. Ako si Rafi Tima at ito ang Reporter's Notebook. Maganda. Pwede. Beres ya. Jangan.